Nagsisimula ang pelikulang ito sa isang lalaking nagngangalang Frank Vega. Marami nang pinagdaanan si Frank sa buhay, lalo na't isa siyang veterano ng digmaan sa Vietnam. Isang araw, sumasakay lang siya ng bus, tahimik lang at walang inaabala, nang mapansin niyang may 2 kabataang pasaway na nanggugulo sa loob ng bus. Napabalik-tanaw siya sa kabataan niya, noong simple lang ang kanyang buhay kasama ang kanyang mga magulang. Habang lumalaki siya, nagkaroon siya ng kasintahan at nangako silang magpapakasal pagbalik niya mula sa digmaan. Pero heto ang masaklap, kinailangan ni Frank na manatili ng 10 taon sa Vietnam War. Pagbalik niya, nalaman niyang nagpakasal na sa iba ang kanyang kasintahan at may 2 ng anak. Sobrang sakit siguro noon para sa kanya. Dahil sa pagkabigo, sinubukan ni Frank na pumasok sa Police Academy. Iniisip niyang makakatulong ang military background niya. Pero tinanggihan siya at sobrang nakakawalang pag-asa iyon. Hindi rin siya makahanap ng trabaho kaya nauwi siyang magbenta ng hotdog sa halos buong buhay niya. Doon siya kumita ng kabuhayan sa pagtitinda ng hotdog. Pero lumala pa ang sitwasyon. Dumating ang isang bagong hotdog truck na mas maganda at ninakaw ang karamihan sa mga customer ni Frank. Kaya napilitan siyang maging palaboy. Walang permanenteng tirahan o trabaho. Malas talaga si Frank Vega? Walang duda. Ngayon, balik tayo sa kasalukuyan. Nandyan ulit yung 2 pasaway sa bus, nanggugulo at nananakit pa ng matanda. Pero sumugod si Frank para iligtas ang matanda at binugbog niya ng husto yung 2 salarin. May ilang pasahero ang nakapag-record ng insidente at ipinost ito sa social media. Bigla na lang naging sikat si Frank dahil sa kabayanihang iyon na naging viral online. Tinawag na siyang badass at lahat ay bilib sa kanya. May mga tao pang gumawa ng t-shirt at graffiti gamit ang mukha niya. Pati pulis, binigyan siya ng VIP na pagsakay sa paligid ng syudad. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Naimbitahan pa si Frank at ang kanyang ina sa isang talk show at siya'y nasa sentro ng atensyon. Sa kasamaang palad, pumanaw ang kanyang ina 3 buwan matapos ang kasikatan niya at iniwan siya ng bahay at alagang aso. Ngayon dito na nagiging kapanapanabik ang mga pangyayari. Ang kaibigan ni Frank na si Klondike Washington, na isa ring veterano ng Vietnam War, ay lumipat sa kanya at iniabot ang isang USB flash drive. Ang flash drive na iyon ay para sa safety deposit box ng kanyang yumaong ina, pero wala pa siyang ideya kung ano ang laman nito, kaya inilagay niya ito sa loob ng safe. Isang gabi lumabas si Klondike para bumili ng sigarilyo, pero nasalubong niya sina Terence at Sebastian, 2 pasaway din. Hinahanap ng 2 ang flash drive na binigay ni Klondike kay Frank, pero nagsinungaling si Klondike at sinabing wala sa kanya ito. Hindi natuwa ang 2 goons at nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo. Sa kasamaang palad, naging marahas ang mga pangyayari at pinatay nila si Klondike. Agad na tumakas ang 2 salarin. Nang marinig ni Frank ang balita tungkol sa pagkamatay ng matalik niyang kaibigan, agad siyang nagtungo sa morgue upang makita ang bangkay ni Klondike. Lubos siyang nalungkot at hiniling sa mga pulis na magsagawa ng masusing investigasyon at mahuli ang mga pumatay. Ngunit heto ang problema. Isang gabi, dumalaw si Officer Milwaukee, isang pulis at kaibigan ni Frank. Sinabi nito na ginagawa ng pulisya ang lahat para mahuli ang mga salarin. Pero nang mapanood ni Frank ang balita, napansin niyang mas mabilis pa nilang nalulutas ang ibang krimen. Hindi ito katanggap-tanggap para kay Frank. Lalo pa nang makita niyang parang nagbabatugan lang ang mga pulis sa istasyon. Kaya napagdesisyonan ni Frank na siya na mismo ang mag-iimbestiga sa kaso. Sawa na siya sa mabagal na kilos ng mga pulis. Sinimulan ni Frank ang sariling investigasyon sa alley kung saan pinatay si Klondike. Pagkatapos maghalughog ng kaunti, nakakita siya ng mga basyo ng bala at isang pendant na may larawan ng isang babae. Iniisip ni Frank na baka isa itong mahalagang pahiwatig. Dinala niya ang mga bala at pendant sa isang pawn shop at sinabi ng may-ari na ang pendant ay pagmamay-ari ng isang kriminal na ang pangalan ay Terence. Sa loob ng pendant ay larawan ng asawa ni Terence. Ngayon may address na si Frank ng taong ito, kaya agad siyang nagtungo sa lugar.
Pero wala si Terence. At ayon sa kanyang asawa, 1 linggo na raw itong hindi umuuwi. Ibinigay ni Frank ang pendant sa asawa ni Terence at tinanong kung saan ito maaaring matagpuan. Nagsalita ang babae at sinabing dati raw itong naglalaro ng basketball sa parke kasama ang mga kaibigan. Kaya dali-daling nagtungo si Frank sa parkeng iyon. Pagdating niya roon, nakita niya ang ilang kabataang naglalaro ng basketball at nilapitan niya para tanungin tungkol kay Terence. Nilapitan ni Frank ang mga kabataan sa parkeng iyon, umaasang may impormasyon sila tungkol kay Terence. Pero sa halip na tumulong, pinagtawanan lang nila si Frank. At doon siya talaga nagalit binugbog ni Frank nang husto ang mga kabataang iyon. Sa bandang huli, lumabas na mga kaibigan pala ni Terence ang mga iyon. Pagkatapos, silang pagalitan ni Frank at mapilitang tumigil sa kalokohan, nagsimula silang magsabi ng totoo. Hindi raw talaga nila alam kung nasaan si Terence. Pero nabanggit nila ang isang lalaking nagngangalang Ronaldo na maaaring may alam dahil matalik na magkaibigan sina Terence at Ronaldo. Kaya nagtungo si Frank sa bahay ni Ronaldo at nadatnan niya ang ka-roommate nito. Sinabi ng roommate na nasa isang bar sa kabilang bahagi ng bayan si Ronaldo. Agad na nagtungo si Frank sa bar na iyon pero naabutan niya ang ilang tao roon na ayaw siyang papasukin. Hindi pumayag si Frank na bastusin siya, kaya kinailangan niyang turuan ng leksyon ang ilan sa kanila. Sa wakas, natuntun ni Frank si Ronaldo at binigyan ito ng kaunting pananakot para mapaamin kung nasaan si Terence. Sa huli, nagsabi rin si Ronaldo, si Terence daw ay nakikipagkita sa isang babaeng ang pangalan ay Tanya. Ngayon, lumipat ang eksena sa isang big-time na gangster boss na ang pangalan ay Panther. Siya pala ang boss ni na Terence at Sebastian, ang dalawang pasaway. Si Panther ay may seryosong pag-uusap kay Major Williams, ang tiwaling mayor ng kanilang bayan. Pinipilit ng mayor si Panther na mahanap agad ang flash drive na ninakaw ni Klondike. Lumabas na ang flash drive na iyon ay may mga ebidensyang nagpapatunay sa katiwalian ni Mayor Williams habang nasa puwesto. Lumabas rin na dati palang nagtatrabaho si Klondike para kay Panther pero nagdesisyong tumigil at gumawa ng kalokohan. Kinuha niya ang super importanteng flash drive ni Mayor Williams at tumakas na itinuring na pagtataksil kay Panther. Samantala, tuloy pa rin ang investigasyon ni Frank at tumutulong sa kanya ang kapitbahay niyang bata na si Martin. Gusto nilang alamin kung ano nga ba ang nilalaman ng flash drive na iyon. Isang gabi, binisita ni Frank si Tanya na nagtatrabaho sa isang spa o massage parlor. Tinanong niya ito tungkol kay Terence pero hindi ito naging masyadong matulungin. Kaya sinundan ni Frank ng palihim si Tanya pauwi. Pagkapasok niya ng palihim sa bahay ni Tanya, natuntun din niya si Terence. Medyo naging marahas siya para mapilit si Terence na sabihin kung sino ang nag-utos ng pagpatay kay Klondike. Hindi agad nagsalita si Terence at tikom ang bibig. Kaya napilitan si Frank na gamitin ang kamay nito sa basurahan sa kusina. Medyo nasaktan ito. At dahil doon, napilitang magsabi si Terence. Lumabas ang totoo na pasama si Klondike sa isang malaking problema. Nakabangga siya ng isang drug lord na si Panther. Si Klondike ang kumuha ng flash drive na pinag-uusapan mula kay Panther na naglalaman ng sikreto tungkol sa planong paghuhukay ng oil well sa komunidad para kay Mayor Williams. Sinabi rin ni Terence kung saan matatagpuan si Panther. Pero bago, paharapin na ni Frank si Panther. Umuwi muna siya upang maghanda. Habang nasa bahay, narinig niyang may kaguluhan sa bahay ni na Martin. Si Amber, ang ina ni Martin, ay sinasaktan ng kanyang abusadong asawa. Agad na sumaklolo si Frank at iniligtas si Amber sa sitwasyon. Tunay na bayani nga si Frank. Frank, bilang pasasalamat, inanyayahan siya ni Amber na kumain ng tanghalian. Hindi pinalampas ni Frank ang pagkakataon. Nagbihis siya ng maayos, nagpabango at nag-ayos ng sarili. Habang kumakain sila ng tanghalian, naging malapit sila sa isa't isa at tila magkakaroon ng halik. Pero biglang dumating si Martin Jr. at nahuli sila. Iminungkahi ni Frank na sa bahay na lang muna tumuloy sina Amber at Martin habang inaayos niya ang sirang pinto ng kanilang bahay. Kinabukasan, ibinigay ni Frank ang flash drive kay Officer Millark at sa kanya sinimulang hanapin si Panther sa kanyang pinagtataguan. Nakabalita si Panther na paparating si Frank
kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tambangan si Frank kung sakaling hindi niya dala ang mahalagang flash drive. Nahulog si Frank sa alanganing sitwasyon. Napalibutan siya ng grupo ni Panther at nawalan ng malay matapos bugbugin. Binihag siya ng mga ito at sinimulan siyang pahirapan para mapilitan siyang sabihin kung saan nakatago ang flash drive. Pinakabitan pa siya ng aparatong nagbibigay ng kuryente para pilitin siyang magsalita. Pero alam mo naman si Frank, matigas ang loob at matatag. Kahit sobrang sakit na, hindi siya bumigay. Nainis si Panther sa katahimikan ni Frank, kaya kinuha niya ang wallet nito at doon niya nalaman kung saan nakatira si Frank. Nag-isip siyang baka nandoon ang flash drive, nakatago kasama ng mga mahal sa buhay ni Frank. Habang pinapahirapan pa rin si Frank ng kanyang mga tauhan, nagmadali si Panther patungo sa bahay ni Frank. Pero si Frank, kahit sugatan, ay nakahanap ng paraan para makatakas. May baon siyang posporo na galing kay Amber. Pinasiklab niya ang posporo at inihagis sa mga drum ng langis sa paligid dahilan ng isang malaking pagsabog at sunog. Tumakbo si Panther palayo pero hindi siya pinabayaan ni Frank. Pareho silang kumuha ng mga bus at nagkaroon ng matinding habulan na nakasira ng maraming sasakyan sa daan. Sa huli, parehong nabangga ang kanilang mga bus. Pero hindi pa rin sumusuko si Frank. Hinabol pa rin niya si Panther nang maglakad. Sa daan, nadaanan niya ang dalawang pasaway na kabataang nakasama niya noon sa bus. Akala ng mga ito, makakabawi sila sa kanilang reputasyon sa pamamagitan ng pag-video habang binubugbog si Frank. Pero muling ipinakita ni Frank kung sino ang tunay na matatag. Tinalo niya ulit ang dalawa at ipinagpatuloy ang habol kay Panther. Nakarating na si Panther sa bahay ni Frank at nadatnan si Amber doon. Tinakot niya si Amber at sinabi na sasaktan niya ito kung hindi ibibigay ni Frank ang flash drive. Pero dumating si Frank sa tamang oras para iligtas si Amber. Nagkasagutan at nagkainitan sila ni Panther. Nauwi ito sa bugbugan hanggang sa labas ng bahay. Nang akmang sasaktan na ulit ni Panther si Frank, biglang tumalon si Amber sa likod ni Panther para pigilan ito. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si Frank para tuluyang pabagsakin si Panther. Dumating ang mga pulis at naaresto si Panther. Lalong sumaya ang lahat nang mahuli rin si Mayor Williams matapos ibunyag ng media ang mga katiwalian niya. At para kina Frank, Amber at Martin, masaya at payapa ang naging buhay nila pagkatapos. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung gusto mo ng mga ganitong movie recaps, please subscribe my new channel and share my video. Maraming salamat po.